Mga kwentong pambata. Ang Prinsesa ng Orasan. Ang oras ay isang mahiwagang bagay. Paano ba ito lumilipas? Paano natin nasasayang at nawawala ang oras? Bakit kapag masaya tayo parang napakabilis lumipas ng oras? Ngunit kapag tayo nababagot, napakabagal naman ito. Habang ang mga sagot na ito ay mahirap hanapin, may isang prinsesang higit na nakakaunawa ng oras kaysa sa lahat. Si Prinsesa Elora. Sa Royaume de Tong, ang kaharian ng panahon, lahat ng tao ay ipinanganak na may mahiwaga at hindi nakikitang orasan. Pinibilang nito ang pagbagsak ng bawat butil ng buhangin. Papalapit sa pagtatapos ng isang sandali at muling magre-reset kapag lumipas na ito. Ngunit may isang bagay. Si Elora lamang ang nakakakita ng mga orasan. Ipinanganak si Prinsesa Elora na may ganitong kaloob. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang gamitin ito. Bagamat nakakalungkot malaman kung kailan matatapos ang pinakapaboritong sandali ng isang tao, higit itong naging kapaki-pakinabang para kay Elora. Pag madali ka nang umuwi, matatapos na ang oras ng paglalaro. Malapit ang ihain ng hapunan. Paano mo naman nalaman? May kutob lang ako. Leroy! Oras na ng hapunan! Hindi laging madali ang lahat para kay Elora. Noong bata pa siya, may napansin ang kanyang mga magulang na nakakabahala. Pero hindi nila mawari kung ano ito. Oh, Elora, anak, ano iyon? Ina, ngayon ang huling gabi, nakasama ko si Yaya. Anong ibig mong sabihin, Madus? Kasama mo pa rin siya buong tag-init. Tama ka, Elora. Nagbitaw ng iyong iyaya. Lilipat siya sa bagong lungsod. Kita niyo? Iniwan niya ako! Siya ay tunay na batang may matinding pakiramdam. Magdudulot ito ng mga problema sa kanya kapag siya'y tumanda. Oo, ngunit paano niya nalaman na aalis ang yaya niya? Tamang hula. Hindi ako sigurado. Habang siya'y lumalaki, mas lalo niyang nasaksihan ang mabilis ng paglipas ng mga sandali sa paligid niya. Ang bigat ng pagkakasala dahil hinahayaang dumulas ang oras sa kamay ng iba ay nagsisimulang lamunin siya. Malapit nang matapos ang oras niyo magkasama. Malambing na magkapatid. Prinsesa Elora! Aking prinsesa! Malapit kayang tawagin para sa digmaan. Kailangan ninyong pahalagahan ang oras na magkasama. Patawarin mo ako, prinsesa. Ngunit wala pa akong tawag para umalis. Taglay natin ang lahat ng oras sa mundo. At syempre, tama si Elora. Tila ba walang tunay na nagsasaya sa kanilang oras? Wala akong makita ni isa man na naglalaan ng sapat na atensyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Sinasayang nila ang kanilang mga araw na walang ginagawa at hindi pinagdiriwang ang buhay. Hindi nga nila ginagawa. Kailangan mo nang palayain ang bagay na ito, Elora. Hindi ka dapat magpakalubog sa mga iniisip mo. May kaharian kang pamumunuan balang araw. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa mga problema ng iba. Bagamat nararamdaman ni Elora na hindi nauunawaan ng mga tao ang kahulugan ng oras, nararamdaman din niya na wala ring nakakaunawa sa kanya. Maraming taon ang lumipas mula nang siya'y isang bata hanggang sa maging dalaga. Ngayon, bilang isang ganap na babae, buong puso na niyang tinanggap ang kanyang kapangyarihan at ang katotohanang maaring hindi kailanman igalang ng mga tao sa paligid niya ang oras tulad niya. Ngunit, malapit nang magbago ang lahat. Elora, isang dakilang araw ngayon. May dinala akong ipapakilala sa iyo. Itong Montresor ay si Prinsipe Edward. Maligayang pagdating, Prinsipe Edward. Ngunit salamat na lang, Ama. Wala akong oras para sa mga prinsipe. Marahil maaari tayong maglaan ng oras upang magkakilala tayo.
Pinag-isipan ko na yan, pero hindi ko gagamitin ang aking oras para dyan. Salamat, pero wag na lang. Elora, ipinapakiusap ko, naglakbay ng malayo si Edward para makilala ka. Hindi ka mahilig magsayang ng oras, di ba? At ikaw naman, tiyak na mahilig magsayang nito. Hindi mo ba alam na ang mga sandali ng buhay mo ay dumadaan sa'yo na parang hangin sa gitna ng bagyo? Hinahayaan ko lang ang buhay na mangyari sa akin. Hangal! Paano mo mapapahalagaan ang mga bagay sa paligid mo kung palagi kang sabik na lumipat sa susunod? Nalilimutan ang mahalaga, pati yung nasa harap mo na. Hindi ko naisip yun kailanman. Nais ng ating mga ama na maglaan tayo ng oras. Umaasa sila na balang araw tayo ikakasal. Asahan na gagamitin ko ang aking mahalagang mga sandali para makilala ang isang taong walang kapantay sa pagsasayang ng oras ay katawa-tawa. Matapang ka, prinsesa. At nakakaintriga ka. Sana ituro mo sa akin kung paano pahalaga ng oras gaya ng ginagawa mo. Ayos ka lang ba? Ano ang bagay na yun? Nakikita mo rin sila? Ipinakita ni Elora kay Edward ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa mga orasan. Maingat niyang pinakinggan ang bawat salita ng prinsesa, ngunit ang kanyang natutunan ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Kailangan mong kumalma, Edward. Ang iyong orasan. Nakita mo na ba itong nangyari noon? Hindi maaari. Hindi. Kailanman. Kailangan natin silang sundan. Kailangan natin silang ibalik. Hindi gagana ang iyong orasan kung wala sila. Hindi pwedeng nakapirme ang oras. Kung hindi ay mawawala ka magpakailanman. Kita mo? Hindi pwedeng nakahinto ang oras ng ganito. Nagdudulot ito ng kaguluhan. Kailangan natin siyang tulungan. Pero paano? Nakawala ang mga butil ng buhangin dahil nataranta ka. Marahil kailangan nating turuan ang mga buhangin ng oras na magpahinga at namnamin ng sandali. Makinig, pakiusap. Minsan, ang pinakamahusay na bagay ay ang simpleng umupo at panoorin ang iyong hardin na mamulaklak. Ang pinakamagandang bagay sa buhay ay hindi maaaring madaliin. Hanapin mo ang iyong pasensya at damdamin ang bunga ng iyong pinaghirapan. Tama ka, Prinsesa Elora. Ang kagandahan ay nasa paglalakbay, hindi sa paroroonan. Salamat. Tapos na ang isa. Dalawa na lang. At saka sabi ng unggoy, 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 at saka sabi ng unggoy. Paulit-ulit niyang nararanasan ng parehong sandali. Walang saysay na manatili sa nakaraan. Palaging bumabalik sa parehong oras. Naiintindihan mo na. Alam kong nakakatawa talaga ang birong sinabi mo kanina at talagang natuwa ang lahat. Pero hindi tayo pwedeng manatili sa nakaraan. Ang mga sandali dapat dumaan. Maaari natin silang ipagdiwang habang nariyan sila, pero kailangan din nating hayaang silang lumisan. Subukan mo naman itong biro na ito. Ano ang tawag mo sa isang maharlikang hindi matigil sa pagbahing? Atsyok! Isang duke pero may salot.
Yun ay kahanga-hanga. Talagang nagulat ako na napakabilis mong matutunan ng lahat. Maaaring sinasayang ko ang oras. Ngunit hindi ako hangal tulad ng iniisip mo, Elora. Noong unang panahon. Isa na namang sandaling naipit sa oras? Hindi. Parang may kakaiba ngayon. Ano yun? Hindi mo ba nakikita? Malapit nang matapos ang kanyang oras. Ramdam niya ito sa kanyang mga buto. Bagamat hindi niya alam kung bakit niya nararamdaman na ganon. Malapit nang matapos ang kanyang pagkabata. Tatawagin na siya ng kusina upang magtrabaho. Kapag nangyari yun, isa na siyang ganap na binata. Oh, Edward! Desperado niyang hinahawakan ang mga huling sandali ng kanyang pagkabinata. Kaya't ayaw niyang hayaang umusad ang oras. Nakakasakit ito sa aking puso. Paano tayo makakatulong? Halika. Ang nais lamang niya ay may umupo sa kanyang tabi hanggang sa huling sandali bilang bata upang pakinggan ang mga kwento niya at gawing kaunti ang kirot ng paglipas ng oras. Noong unang panahon ay may isang prinsipe. Isa siyang mabait na prinsipe. Umupo sina Elora at Edward at nakinig sa kwento ni Clarice. Hanggang sa kanyang huling mga salita, ang wakas. Ang huling butil ng buhangin ng oras ay bumalik sa orasan ni Edward at ang bitak ay gumaling. Kailangan ko nang umalis. Oras na para magtrabaho. Alam kong mahirap magpaalam sa kasalukuyan, pero ang inaharap ay may nakahandang mga kamangahamanghang bagay para sa'yo. Isang bagay na dapat ikatuwa, hindi ba? Tiyak na binigyan mo ako ng isang kapanapanabik na hapon. At binuksan mo ang aking mga mata sa isang ganap na bagong mundo. Mapupuno ba ito ulit? Kung natutunan mong igalang ang oras, oo, ito ang isang pagtatapos lamang ng sandali ng ating pinagsaluhan. Marahil, magkakaroon pa ng kasunod. Halika, alam ko kung paano natin gugulin ang huling oras na meron tayo ngayon. Kumusta naman itong pagtamasa sa oras natin? Perpekto! Maglalaan ng oras sina Elora at Edward upang lubos na makilala ang isa't isa. Bagamat hindi pa sila nagkakasundo tungkol sa kasal, alam nilang magiging lubos silang kontento na magpakasal sa isa't isa. Sa tamang panahon, syempre. Ang Royaume de Tuam ay natuto ng higit pa noong hapon na iyon tungkol sa kung paano gugulin ang kanilang oras kaysa sa lahat ng taon na nagdaan. Sa gabay ng prinsipe at prinsesa, tumigil ang kaharian ng panahon sa pagsasayang ng oras at nagsimulang tamasin ang bawat sandaling mayroon sila. Kahit hindi nila makita ang kanilang mga orasan gaya ni na Elora at Edward, daman nila ang pagbabagong iyon hanggang sa kanilang mga buto. Natagpuan na ng kaharian ang tamang indayog at natutong igalang ang kanilang oras. At sila'y namuhay ng maligaya magpakilanman.